Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Canedo po. Good morning po sa inyo lahat. Bago po ako mag-start, let's pray po muna. Hallelujah. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa pinagpalang umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, bawat umaga ay pagpapala. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa hininga, sa lakas na nagmumula sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, as we listen to your word, once again, through this daily manna, Lord, salamat dahil patuloy mo kaming palalakasin spiritually and sa pangunguna ng banal na Espiritu, mahahayag ng may kalinawan ang mensaheng nais mong ipabatid sa puso ng bawat isang makikinig. Ma, I rebuke po passive listening, but I declare the spirit of activeness in listening to your word will be activated. At salamat, Panginoon, na lahat kami ay makakasumpong na kalakasan sa presensya mo. Salamat po. Holy Spirit, have your way so much, lalo po sa aking buhay, sa aking pananalita, so that you can minister freely sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Ang papuri ay sa Panginoon lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So once again po, good morning po sa ating lahat. So ang tema po natin ay napag-uusapan na almost half of the month kasi November 18 na po ngayon. So, ang dalangin ko po, lahat po tayo ay sobrang napagpala at na-encourage nga. Ang tema pong pinag-uusapan ay victory in Him or in Christ. So, alam ko pong lahat po tayo ay laging nag-aasam ng pagtatagumpay mula sa Panginoon. At alam ko rin pong lagi tayong pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen po ba? So, kung kayo po ay namumuhay, nabubuhay, ng may katagumpayan, type Amen, I am victorious in Christ Jesus. I-type nyo po dyan and declare it to manifest and to happen as well kung hindi nyo pa po nararanasan sa inyong buhay. Ang ating pong tema ay hinugot po sa tekstong dito, sa English po, Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Ang Diyos po talaga ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Siya po ang nagpasimula, siya rin po ang tatapos. Kaya po tayo ay may kinakamtan na tagumpay, not because we are good enough in fighting the battle, but because the victor is in us, who is Jesus Christ. At alam niyo po ba, may ikikwento lang po, ang i-share ko po sa inyo ay isa sa disipulo ng Panginoon lamang. At alam ko po na hindi man po ito perfectly outlined, pero you can follow me through the sharing of his life. I-share ko po ito sa inyo so that we can be enlightened. Ano nga ba ang gusto ng Panginoon na posisyon natin sa Kanya habang tayo po ay nagpapatuloy sa buhay na ito. At hindi ko na po patatagalin. Alam ko po madaming pagkakataon nyo na, or if this is new to you, sino po yung nariringgan nyo ng pen name niya ay the disciple whom Jesus loved. Ayan. Lagi niya yan minimension sa kanyang book in the Bible. And he's not pertaining for himself as yung pangalan niya. Hindi niya minimension yung pangalan niya. Pero ito yung kinuquote niya lagi. The disciple whom Jesus loved. Alam niyo po, ang sarap-sarap na ganito yung antas ng tawag mo or ng ikinakabit mo sa pangalan mo. Kasi po, it's really a powerful declaration na hindi mo binabansagan, or bagamat wag mo naman sabihin na ang feeling naman pala nun, siya lang ba ang mahal ng Diyos. Alam niyo po, si Haring David ay nabansagan ding apple of the eye of the Lord. So, ang sarap po na tayo po ay meron po tayong call of endearment sa ating Panginoon. So, parang paano mo pinaposisyon ang pangalan mo, ang sarili mo, ang identity mo sa harapan ng Panginoon. Kasi nga po, di ba po, ngayon, kapag may ka-relationship ka, masaya tayo or we are secured somehow kapag meron na tayong label. Tama po ba? Doon sa mga nakikipagrelasyon po dyan at doon sa mga mag-asawa po. Di ba po, iba pa rin nung kinasal na kayo. Iba pa rin nung ang tawag na sa'yo ay asawa na. Iba pa rin nung ang tawag sa'yo ay honey na. Ayan. So, alam niyo po yun, mas nakakaramdam ka ng kilig, security, and confidence dun sa ka-relationship mo, no, sa ka-relasyon mo. Just because there is that label. And
one of na nakapukaw po ng aking attention is tong disciple na to na ginamit niya, whom Jesus loved. Kasi every time you declare it, every time na sasabihin niya po ito, it's really a proclamation na mahal ako ng Panginoon. Amen. So, pwede nyo rin po itong gayahin. At alam nyo po ba, as I read about this concept po na palagi niya pong ginagamit, ang sabi po dito ay, perhaps the heart of this disciple is for you as well. Hindi niya nilagay yung pangalan niya doon para hindi pang kanya lang. For example, you also want na ikaw ay disipulong mahal ng Panginoon. You can also address that particular passage to you. Parang ipe-personal mo siya. Customize siya sa'yo. Parang ganun po. So, ayun po yung, as I research on it, ayun daw po yung possible na pinipertain nitong disipulo na to. Na hindi lang yung applicable sa kanya. Even up to this day, pwede mong gamitin na whom Jesus loved. Lord, ako yun, na ginagawa mo nito, ganun. Yeah, so, furthermore, ito pong disipulo na to ay alam ko pong kilala, pero kung hindi pa man po, i-mention ko na po, he is John. John the Beloved. Kaya po siya nalagyan ng the Beloved kasi he is the one whom Jesus loved. At alam niyo po, ang buhay ni John ay pareho po sa tulad natin. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon. Tinawag po siyang maging disipulo ng Panginoon. At maganda po yung pagkakatawag sa kanya kasi po, abrupt na agad-agad. May pagsunod po siya. Kaya po tayo, ilang beses bang tawag ang gusto natin? Di ba po sa ating mga anak gusto natin, isang tawag lang sumusunod na. Ikaw kapatid, ilang beses kang tinawag ng Panginoon bago ka sumunod. Dalangin ko po, unang tawag pa lang sa atin ng Panginoon, naka-respond na po agad tayo. And sabi po dito sa Matthew 4:21-22, ganito po yung pagkakatawag. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. So, ganun po yung forma ng pagkakatawag. Yun po yung sequence, yun po yung start ng pagkakatawag sa buhay po ni John. At sabi dito, pinag-uusapan natin ay victory in Him. So, iisa-isahin ko lang po para manamnam po natin paano ba talaga tayo magkaroon ng victorious life with Jesus. And kung babasihan po ang lahat ng nakasulat sa pangyayari habang si Jesus ay nandito at nagmi-minister, si John po ay laging kasama ng Panginoon. Lalo na po noong mga last days ng Panginoon here on earth. Lagi po siyang first hand nakakakita ng mga nangyayari or naganap sa buhay ng ating Panginoon. At tayo po, ang encouragement po sa atin, for us to see the beauty of God's ways, God's moves, God's power, kailangan po tayo ay laging nakakling sa Kanya, nakadikit. Ang buhay natin ay kumpleto, konkreto, inaasa natin sa Panginoon. Hindi po sinasabi ng Lord na maging tamad po tayo, na hayaan mo na si Lord, gagawin naman niya yan. No, we always seek His heart. We always seek to be seated in His presence. Yun po yun. Kaya po, kung mapapansin nyo po dito, lalo na po dun sa bandang huli, sabi po dun, He was with God dun sa prayer sa Gethsemane. He was with God nung nakita niya po yung yung pagpapakita, yung transfiguration, kasama po si John doon. And even po, lagi pong minimension, actually nakakatuwa po may illustration po dito, yung sa pagtapyas po ni Simon Pedro, doon sa tenga, nung alagad ng may mga huhuli sa Panginoon, yung dadakpin na po ng ating Panginoon. From the book of Mark, Matthew, and Luke, they mentioned there was a disciple. But from the book of John, you can read there, it's directly said, it mentioned that it was Simon Peter. So meaning to say, he was there, he was present
on that particular moment, kaya niya kayang ibigay sino yung persona na iyon. Iyon po yung kagandahan na tayo po ay talagang laging nasa presensya ng Lord. Laging hinahanap yung gusto niya. Kasi po, nawi-witness po natin ang bawat pangyayari or kaganapan, yung gustong ganapin ng Panginoon first hand. Hindi hearsay, hindi sabi-sabi lamang. First hand. For us to live a victorious life, dapat po first hand po natin naririnig yung instruction from the Lord. First hand po natin mararanasan mula sa Lord yung katuparan ng kanyang mga sinasabi. Amen? And that is the life of John. And actually, even sa Last Supper, it was described actually na talagang sobrang clingy niya sa Panginoon. Sabi po dun sa John 13:23, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Paano yung reclining? The Last Supper, ang position po ay ganito, siya yung nakahilig sa bosom, sa dibdib ng Panginoong Jesus. At gaano mo gustong sobrang close ka sa Lord. Sabi doon, hindi iyon para lang sabihin na VIP treatment kay John. But because there is such endearment, closeness to the Lord. Di ba po? Kumakain lang, nakahilig pa sa Panginoon. So, sabi po doon, sa lahat ng ating gagawin, we consider that everything that we do will give glory to the Lord. And we can only do that if we are really seated next to Him. Hindi po sinasabing literal na next to Him, but we make sure that we are giving our time, sitting at the feet of the Lord, listening carefully, doing intently what He is actually asking us to do. Amen? And even po dito, sabi dito sa crucifixion, He was there also. Kung matatandaan niyo po, one of the last words of the Lord when He was hanging on the cross, ang na-mention po ay yung sinabing, Son, women, here is your son, and son, here is your mother. Yun po ay hindi na i-translate or hindi po ito na-mention sa Matthew, Mark, Luke. Pero dito, si John meron po siyang na-receive kasi he was there. He stood at the feet of the Lord during the crucifixion. At bakit ko po iniisa-isa yung mga pangyayari na napakaganda na naggaganap sa buhay? Kasi po, ganun po yung gusto ng Lord sa atin. Hindi lang po natin gugustuhin yung matagumpay na buhay. Hindi lang po natin gugustuhin yung marangyang buhay ng tayo lang ang nag-e-effort. Tayo lang yung gumagawa ng hakbang, yung pang-atin lamang. Kasi in our own, we have actually limitations. Pero, ito po, habang sinusundan mo yung buhay ni Kristo, habang naghihintay ka dun sa kaganapan ng gusto ng Panginoon, makikita mo, everything is revealed to you on the first hand. Sobrang perfectly nawa-watch mo, nakikita mo with your very own eye na grabe yung himala na kayang gawin ng Panginoon. And even po dun sa empty tomb, si John din unang naka-witness po na wala na doon ang Panginoon and He was resurrected. And He also saw Jesus Christ, di ba po, in the resurrection body. And what am I telling this? Why am I telling this all this situation sa inyo? Alam niyo po, ang pagiging super close sa Lord, it will lead you to a very straight path to His righteousness, to His holiness. And ito pong buhay na ito ay magsisimbolo, magpapakita sa atin na hindi mo tinatahak ang buhay mo mag-isa. Amen? Amen? It was just revealed to you. Pinapakitang lubos sa iyo ng may kalinawan. At hindi ko rin po sinasabi na kapag super close mo na sa Lord, ay exempted ka na sa mga persecutions, sa mga trials, sa mga problema. Alam niyo po, nagkaroon din naman po ng problema. Actually po, tinawag pa nga po ng Panginoon itong magkapatid na ito na Boanerges. Why? Kasi po, sila po ay parang sinabi po dito na hot-tempered. Kasi nung time na yun, na yung time po when Jesus were not
when Jesus was not welcome, padaanin dun sa place ng mga Samaritano, nainis po itong magkapatid na ito at sinabi po nila, Panginoon, gusto mo paulanan na lang natin ng apoy? Oh. So, ibig sabihin po nun, meron pa rin pong puwang na nagkakasala. Pero, ang kagandahan po nito, hindi ka mamamalagi dun sa pagkakasala. Amen po. May mga pasundot-sundot pa rin. And even yung paligid po natin will cause us to sin. Sino naman po to? Yung nanay naman po nila. Si Salome. Nung dinesire niya na baka po pwede, Panginoon, sa paghahari mo, sabi dito, mother of 70 sons request, grant that one of these 2 sons may sit at your right and the other at your left in your kingdom. Grabe mag-request, di ba? Parang nagde-demand siya ng promotion ng kanyang mga anak. And yun po yung sinasabi ko ng may mga bagay pa rin po na makakaapekto sa atin sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Pero we have to stand firm. We have to maintain that closeness, that clinginess to the Lord para mapatatag ka po hanggang sa huli. At alam niyo po, ang buhay ni John ay hindi naging madali. Of all the disciples, lahat naman po ay nakaranas ng martyrdom sa pagkakamatay po nila. At mahirap po ang lahat ng dinanas po ng mga lingkod, ng mga disipulo ng Panginoon. And even John, alam niyo po, ang way ng para mamatay siya ay inihulog po siya sa kumukulong oil, sa boiling oil. Na alam niyo po, di ba, talsik pa lang sa atin kapag po tayo ay nagluluto. Matalamsikan lamang po tayo ng mantikang kumukulo ay masakit. How much more na ikaw, buong pagkatao mo ay ilublob. Pero alam niyo po ba, the Lord is so victorious in His life. Na-escape niya pa rin yung death. Masakit yun. It's like killing you softly. But He triumphed over death. Nagtagumpay pa rin. At hindi ko po sinasabi na talagang lahat po tayo ay magtatagumpay sa kamatayan. Pero po, maipagtatagumpay tayo ng Lord. Maipagsasanggalang tayo ng Lord. But because we are totally clinged or nakakonect po tayo, inclined, abiding po tayo dun sa nais niya pong pamumuhay na meron tayo. And perhaps His purpose is not yet done. Kaya po, yung pagpapatuloy po ng pagtatagumpay ng Panginoon sa buhay ni John ay naganap pa rin po. He was thrown in the Greek island of Patmos. At alam niyo po ba, dun niya po na-receive yung revelation. He is the author of 5 books. John, 1st, 2nd, 3rd John, and Revelation. At yung content po ng Revelation, nandun po yung pagtatagumpay na gusto din ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin nowadays. It was not just revealed unto John na para siya lang yung mag-dwell or makatamasa ng pagtatagumpay na yun. The Lord has prepared him, has set his heart to receive the revelation from the Lord for everyone's salvation. Sa atin na po. So, yung pagtatagumpay ay hindi natapos sa buhay lamang ni John. Up until now, pinag-uusapan at pwede po nating aralin yung minimension po sa Book of Revelation. At ito po'y paghahanda sa bawat isa sa atin. Na hindi lamang po natin gustong tamasahin yung tagumpay here on earth. But until the second coming of the Lord, we are to live a victorious life at kasama po tayo dun sa babalikan ng Panginoon. Amen. So kapatid, hamunin po natin ang ating mga sarili na hindi tayo nag-aasam lang ng tagumpay na pang-atin lang, na pang-pamilya, but to the generations after us. Isipin niyo po, kailan pa po ba nabuhay si John? But because of his continuous clinging unto Jesus, was able to receive, to write down all the revelation. And up to now, nagmi-minister po ito. Naghahayag ng kaligtasan, ng katagumpayan sa mundong ito para sa bawat isa sa atin. At sabi po dito,
Grabe po. Sa Revelation 21:6-7, sabi ko, He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsting, I will give water without loss from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children." Sobrang linaw po ng Lord. Lahat po tayo. Kapag po inabot natin, sabi doon, those who will be victorious. Kapatid, talagang tayo po ay dinestined ng Lord to have a victorious life. Ikaw na lang ang magpapasya. Makikiisa ka ba dun sa tatawaging my children? Sabi doon, I will be their God and they will be my children. Dalangin ko po, tayong lahat, asamin po natin hindi lamang yung tagumpay sa mundo, bagkus yung tagumpay na gustong iparanas sa atin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Maingatan pong lubos ang bawat isa sa atin, sa lahat ng tumanggap ng salvation. Let's work out our salvation until the day that the Lord comes back. We are prepared. Tayo po yung kanyang babalikan to have a victorious ceremony with Him. Yung pagpuputong po ng corona, ng mga reward mula sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yun lamang po ngayong umaga, dalangin ko po, tayo po ay nagkaroon ng kamulatan na unawaan po natin ang hamon sa atin ng Panginoon na hindi lang po siya na hindi lang po niya gustong matagumpay tayo dito sa ating personal na buhay, personal na sitwasyon, bagkus magkaroon po tayo ng tagumpay, pagtatagumpay, maging sa muli niyang pagbabalik. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amang banal na hayag po ang iyong mga salita. Tunay nga po, dalangin ko, Panginoon, kaming lahat ng yung mga iniligtas na at yung mga maliligtas pa. Lord, maingatan po namin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Maingatan po at ma-workout namin yung salvation na na-receive namin sa iyo. At Panginoon, dalangin ko, kami po talaga yung babalikan mo until the day that you come back, Panginoon. Salamat, Lord Jesus Christ. Preserve us, Lord. Preserve us and all our families. Preserve us. And salamat, Lord Jesus Christ. Magbigay luwalhati sa iyo ang buhay namin habang kami po ay nandito sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po. Shalom.